In Tagalog, marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. 22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghukom, Panginoon, hindi ba sa pangalan niyo ay nagpahayag kami ng inyong salita? Nagpalayas ng masasamang espiritu at gumawa ng maraming himala. Verse 23. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Mga kaibigan, hindi lang porke ang tao ay nagsasabing Panginoon, Panginoon or sinasalita siya o gumagawa ng mga milagro, ayun nga dito nababasa natin, ay totoong sa kanya. Dahil gumagawa din naman ng masama. Hindi kasi puwede ipagsama, ang isa 'di ba? Ipagsama na, ah, yun nga nagwo-worship sa Panginoon ngunit ang gawain naman ay hindi naman sa kanya. Kaya wala din kabuluhan yun mga kaibigan. At ito po share ko po, ano ba ang mga gawain ng tao na bakit itinataboy sila ng Panginoon? Yun na nga nagwo-worship, kumakanta, "Hallelujah, Hallelujah, praise the Lord," 'di ba? Pero pagkatapos nun, ang gawain naman ay laklak, sigarilyo, sugal, tsismosa, at, yung namang igitera, o 'di ba? Ito, nandito po, ebidensya sabi sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1 and 4. Sabi dito, hahanapin ko muna sa Tagalog, kasi English kasi pala itong na-share ko. Sa Tagalog po basahin natin para mas maganda. Para mas maunawaan po natin at para mas maibahagi ko rin po. 2 Timoteo chapter 3 verse 1 to 4. Ang sabi po dito, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, hindi makadiyos. Meron din pala yun, nagwo-worship pero hindi talaga makadiyos 'no? Worship lang hanggang sa bibig po. Ayaw nilang makipagsundo sa kaaway nila. 'Yan 'pag nakakaaway tayo yung pride. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. Ah, galit sa anumang mabuti. Pero mabuti 'pag mapagbigay, halimbawa, sharing, sa salapi siyempre gusto-gusto natin 'yun. So hindi lahat na ano, na, galit sa mabuti, 'di ba? Gustong-gusto natin yung ano, lalo na yung may ibibigay sa atin, 'di ba? At sabi, hindi lang iyan, mga taksil sila, mapusok, mataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Dahil kung totoo po talaga nating mahal ang Diyos, hindi po tayo makagawa ng ganito po sa kapwa natin. 'Pag mahal natin ang Diyos,
meron tayong takot sa kanya, meron tayong hiya sa Diyos, hindi tayo makagawa ng masama sa kapwa natin. Kagaya ng sinabi po dito sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1 and 4, 'no? At, dito sa Galatians, sabi sa Galatians chapter 5:19-21, ang sabi dito, "Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila, sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan." Take note po, kalaswaan, kahalayan. Kahit na po sa mga pananalita natin na mga bastos, marami po 'yan dito sa internet. Mga malalaswa yung mga sinasabi. Tapos pagsamba sa mga Diyos-diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagkasakit, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkahati-hati, 'no? 21, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalakid ko kayo tulad ng ginagawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapabilang sa kaharian ng Diyos. Ito po yung mga tinatakwil ni Jesus Christ po, na sa bandang huli ay